Marami na pong issue sa ating bansa ang hindi na po nabibigyan ng pansin. Gawa ng natabunan na po ng issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung isipin ninyo, ang medyo mainit lang talaga pinag-uusapan ngayon ay yung impeachment at yung flood control project. Pero yung isa po sa mga malaking bagay po o issue na dapat din po nating alalahanin ay yung national budget po na inireklamo po sa Supreme Court dahil nga sa tingin po ng nakararami, itong budget po ni Bongbong Marcos, ang 2024, 25, 26 po na year na yan po yung pinakakurap na budget na nangyari po sa ating bansa. Kaya po nagsagawa po ng oral arguments po sa Supreme Court. At doon nga po lumitaw po talaga yung mga pinagagawa ni Bongbong Marcos pagdating po sa national budget. Dahil nga 'di ba sinabi nga ng mga nagpetitioner doon sa national budget na napakarami pong blank item doon sa BICAM report po na isinabmit kay Bongbong Marcos at inaprubahan niya. Kaya nga po yung pera po ng taong bayan bigla na lang po naglaho at hindi na po malaman kung nasaan. At karamihan nga po doon sa budget na yun napunta po sa flood control. So ito panoorin po natin itong balitan kung saan nga po naganap nga po yung oral argument tungkol nga po sa national budget. At ito po ang nangyari doon. So ito panoorin po natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Alam mo ba yung oral argument sa Supreme Court tungkol sa kine-questioning national budget? Hindi ba tapusan? Di ba parang budget ng 2024 ba? 2025? 2024, 2025, at 2026. Pati ba itong taon na ito? Question na lahat. Okay. Alam mong na-discover ng Korte Suprema? Ano daw nalaman nila? Nako po. Yung mga unprogrammed appropriations na isiningit sa 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Act, lumilitaw walang dokumento diyan kung paano nila naabot yung mga halaga na inilagay doon. Basta na lang merong unappropriate, basta nilagyan ng mga pondo nang wala man lang parang mga papeles? Walang ito mga hinahanap ng Supreme Court walang detailed spreadsheets. Walang worksheets. Nako. At walang supporting computations. Nako po. Na ginagamit ng BICAM pagka sila ay nagbabudget deliberation. Kasi nagkakwenta sila Yan ang mga detalye, no? So parang nangyari rito, kumupit lang ng kumupit yung mga mambabatas natin, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po talaga nag-iwan sila ng bakas para hindi kaagad matrace kung sino yung mga nagnanakaw. At yun po, kinonsinti lang ni Bongbong Marcos. Tandaan nyo, si Bongbong Marcos po ang gumawa po ng budget po natin. Ang nag-ayos lang po niyan yung mga congressman, yung mga senador. Pero at the end of the day, pipirman po uli yan ni Bongbong Marcos para ipinali po yung budget at maging batas at maging pera na po yun. So ibig sabihin, kinonsinti ni Bongbong Marcos yung mga insertion na mga pinaglalagay ng mga magnanakaw sa gobyerno. Detalye? Yan ang detalye kung saan mo ilalaan, paano gagastusin, etc. So wala ito, hinahanap ng mga justices? Wala. Naku po. Lumilitaw dito, nakita kasi ni Senior Associate Justice Marvic Leonen at ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa na bagamat yung initial budget proposal, ito yung NEP dyan, yung National Expenditure Program at yung Senate version ay consistent sa bicameral committee. Kasi pareho. Pareho ng kwenta. Pareho ng halaga. Nung dumating na sa bicameral committee, yung nagsama na sila. Alam mo bang nangyari? Noong 2024.
biglang may nadagdag na 400 to 500 billion pesos sa budget. Naku, saan ang galing yun? No? Napakalaki. Oho. Yun nga yung hinahanap. Paano biglang Hindi million at billion, ha? 500 billion? Billion. Kalahating trilyon. Ang po. Tapos, yung mga congressman na member ng bicameral committee, todo tanggi sila na wala daw nangyaring hocus-pocus yun. Lahat daw yun naka-itemize. Pero hindi ito nakita pala ng Supreme Court na merong kalahating trilyon. Biruin nyo, kalahating trilyong piso yung isiningit para kupitan po ng mga magnanakaw sa gobyerno na kinonsinti ni Bongbong Marcos. ang Opo. insertion. Oho. Samantalang yung daw insertion ay eksakto ang pagkakalagay. Eksakto. Exact centavo. Pero yung mga dokumento, Wala, zero documentation. Ang tanong nila, teka muna, paano kayo nakag-come up Oo. na merong 500 bilyong ilalagay dyan? Wala namang mga mga papel-papel. detalye, no? Oo. Paano kanila gagawin yun? Alam mong paliwanag ni Solicitor General Darlene Berberabe? Ako, hirap na hirap si, ano dyan, Solgen, oh. Ang sabi niya, ano po ito? The document, sabi niya, ay hindi ho talaga wala hong makitang hindi kami nakapag-submit ng dokumento Nako, dahil eto na, ano daw dahilan? institutional concerns. Paano? Alam nyo, nakakaawa itong bagong Solicitor General natin. So, siya na yung sumalo ng mga kapalpakan ni Bongbong Marcos. At ang problema, hindi niya maipagtanggol itong si Bongbong Marcos, yung mga alipores niya. Gawa ng hindi nga nagsasabi ng totoo. Siyempre, kung kulang-kulang yung information mo, paano mo ipagtatanggol? So, ang gagawin mo dyan, puro pagtatakip lang ang gagawin mo. Kaya nga yung sinasabi nga nila rito, sulit na sulit po yung bayad dito kay Solicitor General kasi talagang gagawa niya ng paraan ng magagawin niya lahat na magawa ng paraan na talagang hindi matumbok yung pagnanakaw na nangyari sa pera under BBM administration. So, yung naging pasya ni dating Solicitor General, kung di tayo nagkakamali, yung dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte, I forgot the name pero si Solicitor Berberabe nga po yung pumalit. Mukhang nagkamali po siya sa kanyang desisyon na sumama sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nga sa nangyayaring ito. Mukhang talagang duduguin siya rito para lang ipagtanggol si Bongbong Marcos. Paano paliliwanag ang institutional concerns? Ayun ano? nga. Oo. Kaya ang tanong ng mga mahistrado, teka muna, Oh. dapat linawin ninyo, ha? Oo nga. Yan bang binabanggit ninyo na institutional concerns ay dalawang klase yan, ha? Oo. Meron ba talagang records na ginawa? May computation ba Oh. na maisasubmit Mukhang... na itinatago lang? mukhang ako sa tingin ko, wala talaga yan. Yung detalye na yan, Nelson. Halimbawa, wala. Oo. At kung wala, Oo. mag-submit kayo ng sinumpaang salaysay. Kung paano nyo Yan ang mabigat dyan. Magsasubmit ka ng sinumpaang salaysay mo. So, pwede kang makakasuhan kung ano man yung pagsisinungaling na gagawin mo doon sa affidavit na gagawin mo tungkol dito sa pagtatanggol mo sa national budget. Pero ito, hindi ito yung Solicitor General. Ito yung mga miyembro ng Bicameral Committee. Ito yung mga congressman, mga senador, yung miyembro ng DBM, ng Finance, ng National Economic Development Authority, ng NEDA. So lahat ng umahawak pagdating po sa budget. So lahat po sila gagawa ng sinampuang salaysay. At kapag napatunayan niya ng Supreme Court na sila ay nagsisinungaling, may kalalagyan sila dyan. nyo na-compute yung budget na ipapasok sa unappropriate, yung unprogrammed appropriation. Ang Unprogrammed. hirap niya kasi bali ba naman, Nelson? Oo. Hindi naman si Solgen Berberabe ang Hindi nga. Solgen ng mga panahon na yun eh. Totoo. Kasi nakuha lang niya yung posisyon na yan eh. Tapos na eh. Oo. Di ba? Ayun Bagay ang- siguro man siya, hirap na hirap din. Siguro nung hinahanap niya yung dokumento na yun, wala ba ito? Wala. Paano ito ipagtatanggol ito sa Supreme Court? Oo. Kaya nung hinahanap ko yun ng mga justices, nga.
yan ang literal na nga. Kaya Nelson. pinagsasubmit sila ngayon ng, kasi tinapos na yung oral argument. Oh. Pinagsasubmit sila ngayon ng mga paliwanag. Nako. Yung kanilang, at ito ay susumpaan nila, Jen, ha? Oho. Bago nila isubmit. At ang sabi ng Supreme Court, isubmit mo nyo man yan o hindi, desisyon na namin ito Ayan. sa petsang nakatakda. Yan ang dapat. Kung hindi nyo magsasabit, hindi namin kayo hihintayin. Yun ang sabi ng Supreme Court. Tama lang ang Supreme Court kasi matagal na natin hinihintayan, Nelson. Oo. Actually, long overdue na nga dapat yan. Totoo. Pero ganun pa man, sapagkat yan ang kataas-taasang hukuman. Wala tayong magawa, kundi hintayin talaga sila. At ang sabi ng Supreme Court, Oh. ilalabas namin ito bago pa kayo mag-deliberate nung susunod na 2027 budget. Ay, bali ba naman ngayon, Nelson, parang 7 trillion ha? Ayun nga. Ang hinihingi nating budget for 2027. Kasi ang katwiran dito na Supreme Court, gagawa na naman kayo ng budget. Oo nga, oo. Kailangan madesisyon na ito. Kasi sa SONA, susumitin nila yan pagkatapos sa SONA Ibig sabihin, itong desisyon na ito, magiging madali na. Oo. Ilang araw na lang din ito. Yun na nga. Hihintayin natin. Ay, sana sa lalo madaling panahon. Ano, maglabas na po ng desisyon ng kataas-taasang hukuman sa usaping ito. Yes, Nelson. oo. Hindi ito pwedeng baliwalain. Hindi. Kasi national budget yan . Yun na nga. So yun po bago po mag-SONA, magsasubmit po ng proposal na itong si Bongbong Marcos ng kanilang budget. At ang estimated nga daw po 7 trillion po ang hinihingi ni Bongbong Marcos doon. At malaking halaga po doon ay inutang lang po ng Pilipinas para po mapunuan yung 7 trillion. So ibig sabihin, lolobo na naman po ang ating utang na nasa 18 trillion na po. So kung madadagdag po ito, possible umabot po ng nasa 20 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Kaya po, kailangan na talagang gumalaw ng Supreme Court. At yun nga po, bago sila maglabas ng bagong national budget, kikwestiyonin na po ng Supreme Court o pinagpapasa na po sila ng paliwanag tungkol nga din dito sa nangyaring pinakamalaking nakawan nga po ng budget na nangyari. So, hindi na po ito simple dahil Supreme Court na po yung nag-uubliga sa kanila kaya kailangan nila mag-comply. So, abangan po natin kung ano yung magiging kasagutan po rito ng ni Bongbong Marcos tungkol po sa hinihingi ng Supreme Court. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.